ang lagi kong sinasabi mga kaibigan ay pasobrahan nyo yung inyong ilalagay para ma-check nyo ng maayos dito para may tumulo. So kapag walang tumulo kasi dyan mga kaibigan ay ibig sabihin na kulang yung ating langis, hindi natin ma-check ng maayos yung ating langis ng transmission kapag walang tumulo dito sa ating oil level flow. So dito natin kasi malalaman mga kaibigan kung ang ating langis ay sakto yung sukat niya o hindi. So kapag walang tumulo, tulad ng sabi ko kanina, ibig sabihin na kulang. So dapat may tutulo dito para ma-check natin, malaman natin na may langis itong ating automatic transmission. Okay? So ang ating gawa ngayon mga kaibigan ay Toyota Hilux GD engine. So magpapalit tayo dito ng automatic transmission fluids. So papakita ko sa inyo mga kaibigan kung paano magpalit at saka yung process kung ano yung ating gagawin. So ayan, nandito na tayo sa ilalim. So ang una natin gagawin kapag ganyan ay i-drain muna natin itong langis ng ating automatic transmission. So, drain natin. Maitim na. Medyo maitim. So, ang tinakbo nito ay 85,000 na. So, ayan mga kaibigan, kapag ganyan ay ibalik natin itong kanyang volt. At tsaka tayo magtanggal ng kanyang tornilyo. Tama lang isa eh. May 10 mm na mga tornilyo. Tanggalin natin to para mapalitan din natin yung filter dito sa kanyang transmission. Hindi maganda yung bigay sa susunod. Okay. So ayan, natanggal na natin yung kanyang oil pan. So isusunod naman natin itong kanyang strainer. Yang kulay itim na yan. So may tatlong tornilyo makikita nyo ito. 1, 2, 3. Yan yung ating tatanggalin. Unahin natin dito. Kasi tutulo yan mamaya. Sa kanya rin yun. May filter na dyan? May filter na? Ayan. So ito ay may o-ring. Dahan-dahan lang na tayo magtanggal para hindi tayo matalsikan ng langis. So may langis pang pondo kasi yan. Ayan. So ito yung kanyang filter. So ito naman yung o-ring. So kapag may sira itong o-ring ay palitan nyo. Yan, itong o-ring. So kapag may sira to mga kaibigan ay dapat nyo palitan. So makikita nyo na pilipit. May pilipit na ganyan o di kaya nadiinan. Palitan nyo kasi kapag isinalpak natin na may tama ito, kanyang filter ay nagde-delay ng shift itong ating transmission. So makakahigop kasi siya ng hangin, hindi pure yung higop niya ng fluid. So ayan, tanggalan natin. Pupunta naman natin yung kakabit natin na filter.
So ito yung kanyang strainer. So ito ay original. So may parts number yan. So galing pa yan talaga sa Toyota. So dealer lang tayo. Yan. So sangay lang tayo ng Toyota. So mapapansin nyo dito kapag bago yung inyong filter dito sa loob. So kapag madumi yan, ibig sabihin yung inyong filter ay hindi bago. So mapapansin nyo dito yan sa loob. Okay? Kapag bumibili kayo mga kaibigan. So itong o-ring, ito naman ay okay pa kaya hindi ko pa pinapalitan. So kapag makita nyo na hindi na okay ay palitan nyo na. Okay? Ayan, ganyan lang. Tapos, salpak na natin sa ating transmission. Ayan, kuha lang tayo ng konting langis niya dito. Tapos, ipahid natin dito sa o-ring para swabe yung pagpasok. So may nag-comment kasi sa atin mga kaibigan na wag daw natin lalagyan ng grasa. So sa mga ganyan naman, kapag ayos naman yung mga comment ay sinusunod natin. So dati kasi mga kaibigan, ang linalagay ko dyan ay grasa. So nag-comment yung isa nating followers na wag daw grasa yung ating lagay. Kasi may tendency daw na magbarado yung mga journals ng ating transmission. So, sa mga ganyan mga kaibigan, mga comment na maayos naman yung mga ideya ay susundin natin. So walang masama mga kaibigan na sundin natin yung mga payo ng mga mekanikong iba. So tanggapin lang natin kapag may pagkakamali tayo. So ayan, tapos na natin may lagay yung bago niyang strainer. So isusunod naman natin yung kanyang oil fan. So linilinisan pa ni Sir Lascano yung oil fan ng ating transmission. So nandito. So ayan, tignan nyo naman kung gaano kalinis yan. May kislap-kislap pa oh. Yan yung magnet. Sinupunasan ng tissue. Yan yung ating poging mekaniko mga kaibigan. Bakit? Totoo naman Ayan oh. Kitang-kita naman mga kaibigan na talagang mga pogi oh. Ako nagsasabi lang ng totoo. Yung mga tropa natin nandun. Punasan muna natin bago natin ilagay itong kanyang oil fan. Dito sa gilid-gilid. Ayan. So wag nyo nga hanginan to mga kaibigan baka madali yung wire ng ating mga sensor. Okay? So ito na. Sasalpak na namin itong kanyang oil fan. Ganyan. So ayan mga kaibigan, tapos na natin may lagay itong kanyang oil pan. So maglalagay naman tayo ngayon ng langis sa ating pump.
So nagtataka kayo siguro mga kaibigan kung bakit 2 galon ang aking isinasalin. So sinasabi nyo siguro 4 na litro lang naman yan, pwede na. So ang purpose dito mga kaibigan, kaya 5 litro, 6 na litro ang linalagay namin ay for checking yung 2 litro o di kaya yung 1 litro. Kasi patutuluin natin yan sa kanyang oil level flow. Mamaya makikita nyo mga kaibigan yung aming proseso. So lalagyan natin yan ng 5 litro, pero mas maganda na 5.5 yung inyong ilagay para ma-check nyo ng maayos. Kasi 2021 model ito, hindi katulad yung 2015 pababa na malalaki yung oil fan. So kasi yung oil fan nito ay maliliit na. Yeah. So dito naman yan mga kaibigan, linalagyan ng langis. So dito, sa gilid dito. So dito sa bandang right, ito. Kapag Toyota Hilux. Yan. So salinan ko na. Naka-16 na nga ako eh. Ayan. Ang bilis no? Ang bilis. So ipump lang natin para tumaas yung fluid. So ayan, tapos na malagyan ng langis. So ibabalik na natin itong kanyang fill plug. Ito, dito nyo rin nakikita yung recommended na langisan. WS. Fill plug doon. Ito, okay natin. Mag-ingat lang kayo dito, matalim yan. Yung bakal na nakadikit dyan sa aking kamay. Ayan o, may bakas na o. Matalim to Sige. Niligpitan na ni Sir Lascano. So pagkatapos mahigpitan yan ay punta naman tayo sa taas, paandarin natin isang sasakyan, painitin, at pagkatapos uminit, mag-shift tayo ng drive at saka reverse. So pagkatapos natin makapag-shift ng drive at saka reverse, saka naman tayo mag-check ng kanyang langis. Okay? So bago tayo mag-check ng langis ay paandarin muna natin itong sasakyan. Sakto Ang galing mo Ayan yung kanyang natakbo, 85,000. 2021 model. So painitin lang natin mga kaibigan. So mag-rev tayo kahit na nasa 2,000 RPM para uminit itong ating makina. So kapag napainit na natin ay pwede na tayo mag-shift ng drive at saka reverse. Okay? So mamaya
So patayin ko lang muna itong camera. So ayan, napainit na natin itong sasakyan. So pwede na tayong mag-shift ng reverse at saka drive. Yan, preno. Reverse. Release konti yung preno. Yan. Drive. Release ulit konti yung preno. Ganun ulit, reverse. Release ulit preno. Pakiramdaman nyo lang yung inyong transmission kung maganda yung shift. Kung maganda yung respond nya, ay ayos yun. So mapapakiramdaman nyo naman mga kaibigan sa pag-shift nyo ng reverse at saka drive. Yan. So kapag ganyan mga kaibigan na okay naman yung respond ng inyong transmission, ay pwede na kayong mag-check doon sa ilalim. So i-check naman natin ngayon yung langis. Handbrake ko lang. Yeah. Ayan, taas na. So dito mga kaibigan sa ating transmission, kapag walang dipstick, ang lagi kong sinasabi ay pasobrahan nyo yung inyong ilalagay para ma-check nyo ng maayos yung langis ng inyong transmission para maitumulo dito. So ang lagi kong sinasabi mga kaibigan ay pasobrahan nyo yung ilalagay para ma-check nyo ng maayos dito para maitumulo. So kapag walang tumulo kasi dyan mga kaibigan, ay ibig sabihin na kulang yung ating langis, hindi natin ma-check ng maayos yung ating langis ng transmission kapag walang tumulo dito sa ating oil level flow. So dito natin kasi malalaman mga kaibigan kung ang ating langis ay sakto yung sukat niya o hindi. So kapag walang tumulo, tulad ng sabi ko kanina, ibig sabihin na kulang. So dapat may tutulo dito para ma-check natin, malaman natin na may langis itong ating automatic transmission. Okay? So yan, tatanggalin na ni Sir Lascano para malaman na natin kung kulang siya o sobra. So lagi ko sinasabi, pinapasobrahan namin yan. Yan. Kita nyo mga kaibigan, sobra yung ating langis. So sinasadya namin yan mga kaibigan na pinapasobrahan para ma-check natin ng maayos yung ating automatic transmission fluid. So kapag ganyan na may hangin na lumabas at saka konti na lang yung lumalabas, yung gumanon na yung langis, hindi na sa sentro, ay pwede nyo nang takpan. Okay? So kapag ganyan na matakpan nyo, ay ibig sabihin ay ayos na itong ating automatic transmission fluid. So ganun lang mga kaibigan kung paano magpalit ng ating automatic transmission fluid. So kung nagustuhan mo itong aking video ay please paki-like and subscribe na lang, okay? Thank you mga kaibigan.